Nendo ko bisto. Kung taga-naga ka mo, dapat bisto nindo ako. Boy lado! Ako batas digdi. Marigayang pagdating sa ating munting malit na YouTube channel, ang Sagap TV, kung saan kayo makakasagap ng informasyon. Bago tayo magsisimula ay inanyayaan ko kayo na i-subscribe ang ating kaibigan na si J. Brad TV, Rabason TV at Pangyaw TV Official. Sila po ay ang tanging kasama-sama natin at umaalalay sa akin sa paglingap. Maraming salamat po. Noong wala pang internet at di pa uso mga YouTube, Facebook noon, tanging telebisyon at sinihan lang ang tanging pinaglilibangan noon. Nauso sa takilya ang pagpapatawa noon, kaya ni Babalo, Red for White, Rene Orquestas at maging Comedy King Dolphy na nagbibigay aliw sa mga manunood. Sa paglipas ng panahon, sa biglaang nagsulputan sa social media platform gaya ng TikTok at maging pagpapatawa sa YouTube at Facebook na nagbibigay aliw sa mga manunood sa panahon ngayon. Speaking of pagpapatawa ay marahil nakita niyo na ito sa inyong hawak-hawak na gadget. Sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya, siya ay si Boss Karepa o mas kilalang Boy Lado na nagbibigay kasiyahan sa mga taong nalulungkot at iniidolo ng masa sa larangan ng pagpapatawa at maging sa kabataan. Pero sino ba si Boss Karepa sa totoong buhay? Si Boss Karepa sa kanyang tunay na pangalan, si Jerome Martinez Davis, ay ipinanganak sa Santa Cruz, Manila noong September 8, 1992. May dugong Black American. Noong kabataan niya, siya ay naninirahan sa piling ng kanyang ina sa Ragay, Camarines Sur. Simple lang ang pamumuhay niya noon bilang bata. Kadalasan na ay tampulan siya ng tukso noon nang elementary days pa siya at nagkaroon ng diskriminasyon dahil sa kanyang kulay ng kanyang balat dahil naiiba siya sa kanyang mga kaklase. At nung tumungtong siya ng high school ay lumipat sila sa Tigaon upang ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Isang araw ay may nag-alok sa kanya ng libreng pagpapaaral. Nung araw na yun ay walang hilig si Jerome maglaro ng basketball ni hindi nga siya marunong kung paano itong laruin. Dahil nga sa gusto niya itong makapagtapos at makakuha ng scholarship ay agad niya itong tinanggap dahil sa hirap ng buhay. Nagkakilala sila noon ni Tia Linda sa isang paaralan sa Pili, Camarines Sur, sa isang ginanap na palarong pangbansa kung saan sa panahon na yun ay doon natutulog ang mga lalaro at bakanting classroom. At dito niya rin nakilala si Catherine o mas kilalang Tia Linda. At dito na rin nabuo ang kanilang pagmamahalan sa kasalukuyan ng kanyang asawa. Ang unang naging trabaho noon ni Jerome ay bilang trainer ng basketball. Pero kanyang regular na trabaho ay kadalasan sa Estados Unidos, sa Amerika, gaya ng Amazon, kung dito sa Pilipinas ay parang Lazada at Shopee. At nagtatrabaho din siya sa catering, pagpapakain sa mga recruit at naging factory worker. Pero ang tanong, saan ba nagsimula ang Boss Karepa? Nagsimula siya sa isang trip o katuwaan niya lang. Wala pa sa isipan niya kung paano kumita. Nagawa niya ito dahil sa pagkaburing niya sa ibang bansa. Nung napansin niya na marami sa kanyang natutuwa ay tinuloy-tuloy niya ito makapagbigay ng kasiyahan sa madla. Pero bakit nga ba Boss Karepa? Ang Boss Karepa ay hango sa trupa o katropa, kapare na binaliktad sa salitang Karepa, at dito na lumabas na karakter si Boy Lado. Si Boy Lado ay hango sa kanyang totoong buhay na isang kaibigan ni Jerome noon, na isang tambay na walang trabaho kundi mangikil at manghingi ng sigarilyo. Nang hindi alam ang kanyang kaibigan ay isa palang pulis na nakasibilyan sa kanilang lugar. Lubos na nagpapasalamat sa Panginoon si Jerome sa kanyang achievement sa buhay na napunta sa larangan ng vlogging. Pero hindi lang vlogging ang kanyang ultimate dream, pati na rin sa darating na panahon. Yan lamang po ang ating nasagap na informasyon, and God bless you all.